Kabanata 176. Ang primordial energy sa paligid ay nagsimulang mag-ipon ng mas masigla. Si Yang ay abala sa pag-absorb nito. Biglang lumakas ang aura ni Yang, mabilis na lumiit ang silhouette sa itaas niya, at bumalik sa kanyang katawan. Sa isang pagtaas, binuksan ni Yang ang kanyang mga mata, ito ay kumikinang sa isang malamig, nagyayelong puti. Naramdaman ni Zephyr ang espasyo bago siya magsimulang bumalik sa normal, hindi na ito ripple lang. Ang mga mata ni Yang ay parehong madilim, kahit na ang kanyang mga pupil ay nanatiling gininto ang kulay. Siya ay isang kakilakilabot na tanawin. Higit pa rito, ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng 10 ulit. Siya ay isang bagong tao mula nang masira ang Agile. Ganyan kapangyarihan. Napaisip si Zephyr. Nakahinga ng maluwag siyang habang ang kanyang ekspresyon ay nanatiling walang malasakit. Kahit na, ang kanyang mga mata ay may nakitang pasasalamat habang nakatingin kay Zephyr. Salamat, sabi niya. Bagamat 2 salita lang ang sinabi niya, ramdam ni Zephyr ang napakalaking pasasalamat na dala nila. Hindi isinasa puso ni Zephyr ang pagiging walang pakialam ni Yang, alam niyang ganoon talaga siya. Malakas ka, kaibigan. Sabi ni Zephyr, habang pinagmamasdan ang mga patay at nabubulok na flora at fauna sa paligid. Wala yon. Sagot ni Yang habang tumango bilang pasasalamat. Naghahanap ka ba ng mas kumpletong mga diskarte sa pamamagitan ng pag-enroll? Tanong ni Zephyr. Talaga. Sagot ni Yang. Kailangan ko pang manghuli ng mga hayop para makakuha ng puntos. Sabi ni Yang, nakatingin kay Zephyr. Balak niyang yayain si Zephyr. I have enough, thank you. I have other matters to attend to, nakangiting sabi ni Zephyr. Okay. Walang pag-aalinlangan na tumango si Yang. Pagkatapos ay nawala siya sa manipis na hangin. Ang lalaking ito. Nakangiting sabi ni Zephyr pero wala siyang pakialam. Kahit na si Yang ay hindi isang sosyal na tao, siya ay isang mabuting kaibigan upang magkaroon. Nagpapatuloy ang labanan. Sa Land of Despair, kailangang ibigay ng lahat ang kanilang lahat. Walang nakakaalam kung kailan matatapos ang tournament. Alam lang nila na ito ay iaanunsyo kapag natapos na ang oras. Gayunpaman, ang tournament ay nagpapatuloy ng ilang sandali ngayon. Lahat ay pagod at nag-iingat dahil dito. Maraming mga mandirigma ang tumigil sa pagtatago, nagpasyang lumabas at pumatay. Bawat isa sa kanila ay bihasa sa kanilang sariling karapatan. Lahat sila ay may matinding pagmamalaki at sarili. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa labanan kaysa humingi ng tulong sa pendant. Maraming mandirigma ang nahulog dahil dito. Mayroong maraming mga mandirigma sa dinastiyang Ahi, bawat isa ay lubos na pinahahalagahan. Matagal at masaganang buhay sana sila, sa kasamaang palad, pinili nila ang landas ng mandirigma. Isang landas na nagdidikta sa isa na lumaban hanggang sa kanilang kamatayan. 2 araw na ang lumipas. Sa isang maliit na daanan ng bundok, makikita ang isang binata na nag-aantok ng scimitar, na humahampas sa unahan niya. Ang kanyang talon ay kumikinang sa liwanag, ang kanyang bilis ay parang kidlat. Sa likod niya, may humahabol na grupo ng mga lalaki. Kabanata 177. Ang pangkat ng 4 na ito ay isang malakas na grupo, bawat isa ay isang lakas ng antas siyam sa pinakakaunti. Bakit ka lumalaban, anak? Ibigay mo na lang sa amin ang scoreboard mo, at papakawalan ka namin. Dapat mong matanto na ang pagkakasala sa ika-9 na prinsipe ay isang kaayla-hilakbot na ideya. Tawag ng isa sa mga humahabol. Siya ay nakasuot ng isang kulay ube na damit, at nagtataglay ng dakilang kapangyarihan. Sa isang pitik ng kanyang palso, naputol ang atake ng kanilang target. F*** off. Mas gugustuhin ko pang ibigay ang scoreboard ko sa iba, kaysa sa aso ng prinsipe. Sagot ng binata. Ang kanyang saloobin ay napakaapoy habang siya ay nagmumura ng walang dalawang isip. How dare you? Cloud Smasher. Naglabas ng palad ang lalaki, at dinurog nito ang katawan ng nakababatang lalaki. Mamatay. Napapangiti at nagpupumiglas lang ang nakababatang lalaki nang maramdaman ang puwersa mula sa pag-ataking bumabalot sa kanya.
Bigla niyang napagtanto na may nakaupong nakakross sa unahan. Ang taong iyon ay kalmado at nakolekta, hindi alam ang mga nangyayari sa paligid niya. F***it. Eto, kunin mo. Nagngangalit ang nakababatang lalaki, inihagis ang kanyang scoreboard sa nakakross na paa. Mamatay. Sumigaw ang humahabol na umatake, na naglagay ng higit na puwersa sa kanyang pagkakahawak. Sa isang iglap, ang nakababatang lalaki ay nadurog, at bumagsak sa lupa at patay. Akala ng Royal Squad ay wala na ang taong nakatanggap ng scoreboard, ngunit hindi pa rin siya kumikilos mula noon. Ito ay nasa sabik sa kanila, mabilis nilang pinuntahan siya upang palibutan siya. Ang lalaking nasa harapan nila ay mukhang 16. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit. Iniisip nila kung tulog ba siya, dahil wala siyang reaksyon sa 4 na lalaking nakapaligid sa kanya. Hey, hindi tumakbo ang brat na ito. Salamat sa pagtitipid sa amin ng enerhiya, kaibigan. Nakangiting sabi ng humahabol na pumatay sa lalaki kanina. Talaga. Sa 50,000 puntos na ito, kasama ang iba pang nakolekta natin sa ngayon, walang duda na mananalo dito ang prinsipe. Sabi naman ng isa. Nagtawanan silang lahat at natuwa, walang pakialam sa binata sa harapan nila. Dumapo sa tabi ng binata ang inihagis na scoreboard. Inabot ito ng isa sa mga humahabol. Biglang dumating ang malamig na ihip ng hangin na ang bilis naman nitong ikinagulat nilang lahat. Ay hindi. Sabi ng lalaki. Bago pa siya makapag-react ay napaiyak na siya habang nahahati siya sa kalahati. Tumalsik ang dugo niya sa buong sahig. Ang mga mata ng binata ay bumukas, at tinitigan ang mga sandang patungo sa tatlupa. Ang kanyang titig ay sapat na matalim upang putulin ang hangin mismo. Nagdala siya ng malakas na puwersa sa natitirang 3. Isang royal team. Tanong ng binata, "You brat. Sino ka sa tingin mo?" Tanong ng isa sa mga lalaki. His. Biglang nagsalita ang isa pang lalaki. Hindi nanginginig tulad ng ginawa niya. Nakilala niya siya. Zephyr Khan. Ano? Imposible. Habang sila ay sumisigaw sa pagkalito, ginawa ni Zephyr ang kanyang hakbang. Siya ay kasing bilis ng kidlat. Kabanata 178. Binalot ng unos ni Zephyr ang 3 lalaki, na sinalo sila ng malakas na unos nito. Sa isang segundo, silang 3 ay pinirito ng malakas na agos, na naging walang iba kundi mga itim na bangkay na nasunog mula sa mga paso. Napangiti si Zephyr sa mga itim na katawan na ginawa niya, matagal niya itong hinintay. Halos kital na ng buhay ang ika-9 na prinsipe, gusto siyang bayaran ni Zephyr. Gayunpaman, hindi niya basta-basta papatayin ang prinsipe. Hindi, ipapaiyak niya siya sa kawalan ng pag-asa sa harap ng kamatayan. Kinuha ni Zephyr ang mga scoreboard ng mga lalaki, bago napansin ang maliit na bag sa lupa. Siniyasat niya ito, nalaman na hindi lamang ito mayroong ilang mga scoreboard, kundi pati na rin ang ilang mga bihirang kayamanan. No wonder ang lalaki kanina ay nag-aatubili na makipaghiwalay dito. Nailabas ko na ang isa sa mga Royal Squad, iiwan lang yan sa iba, dahan-daang sabi ni Zephyr. Ang Land of Despair ay isang malawak na lupain. Mahirap para sa sino man na mahanap ang iba pang mga squad sa lugar na ito. Bagaman, ito ay wala kay Zephyr Khan. Siya ay may kakayahan na kahit na makita ang mga minutong pagbabago sa hangin, dahil sa kanyang mga kuryente. Sigurado siyang magagawa rin iyon ng ibang mga manlalaban, ngunit hindi sa napakasakit na detalye na magagawa ni Zephyr. Tuloy ang pamamaril. Naisip ni Zephyr, at nawala sa manipis na hangin. Bigla na lang siyang nagpakita ng 1 milya ang layo. Muli siyang nawala, walang iniwan na bakas na naroon siya. Shit! Ang mga sigaw ng takot at paghihirap ay dumating pagkatapos, kahit na ito ay hindi bago sa lupain ng kawalan ng pag-asa. Sino ka ba? Tanong ng isang binata na may espada, na galit na nakatingin sa iba. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid niya. Ang salarin ay hindi mas matanda sa 16, ngunit siya ay napakalakas. Walang makapagtatanggol sa kanya. Sa isang kisap mata, napatay ang lahat ng kasamahan ng lalaki. Ang iyong kapalaran. Sabi ni Zephyr habang humakbang si Draken sa kamay.
May kuryenteng dumaloy sa talam. Ipaghihiganti tayo ng kanyang kamahalan. Iniluwa ng binata si Zephyr. Talaga. Maghihintay ako kung ganoon. Sabi ni Zephyr habang nakatingin sa malayo, nakangiti. Isang malaking boom ang dumating pagkatapos, niyanig ang lupa. Damn it, damn it, damn it, damn it. Paanong isa-isa ang pagbagsak ng mga squad ko? Wala na silang 7 ngayon. Hooders attack a royal. Galit na hiling ng ika-9 na prinsipe, bagamat nag-iingat na huwag madumihan ang kanyang magandang damit. Siya ay ganap na galit. Nakapaligid sa kanya ang mga nakalap na bangkay ng kanyang mga tauhan. Sa loob lamang ng 7 araw, 7 squad ang napatay. 7 squad na puno ng mga bihasang mandirigma ang nawasak. Kahit na ang prinsipe mismo ay hindi makayanan ito ng ganoon kabilis. At saka, nagkalat ang kanyang mga squad sa buong lupain, paano sila madaling nahuli. The attacks were decisive, finishing the battles in one blow. He might be coming for you, Your Highness, dahan-daang sabi ng isang lalaki. Ito ay ang tagapag-alaga ng araw. Konang para sa akin. Ulit ng Neath Prince, nakatingin sa tagapag-alaga, ang mga sugat na ito, mga sugat ng espada. Parang pamilyar isa, patuloy ng tagapag-alaga. Bilang isang bihasang eskrimador mismo, mahuhulaan niya ang mga paraan ng mga pagpatay na ito. Familiar. Ulit ng prinsipe habang nakakunot ang noo. Lalo pa niyang sinuri ang mga bangkay. Ang kanilang mga sugat, ang kanilang mga hiwa. Nagbago ang ekspresyon niya pagkatapos, ito. Siya. Kabanata 179. Si Zephyr talaga. Ang mga sugat sa mga bangkay na ito ay tugma sa husay ng espada ni Zephyr. 100% sure ako dito. Paninindigan ng tagapag-alaga ng araw. Imposible. Inihagis ko siya sa buhangin ng kumunoy, hinding-hindi na siya makakaligtas niyan. Tsaka, kalahating patay na siya. Paano niya papatayin ang napakarami kong mga tauhan? Pabulaanan ng prinsipe. Kung tutuusin, alam ng prinsipe kung gaano kasugat si Zephyr. Napailing na lang ang Sun Guardian sa sinabi ng prinsipe. Bagaman mapanganib ang kumunoy, hindi natin dapat kalimutan na si Zephyr Khan ay isang espesyal na kaso. Marahil ay nakatanggap siya ng higit pang mga biyaya, na tinitiyak ang kanyang kaligtasan. O mas masahol pa, na nagdulot sa kanya ng isang pambihirang tagumpay. Sabi ng Guardian. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito. Kahit gaano pa kalakas si Zephyr, alam niyang walang laban si Zephyr sa kanya. Napakalayo ng kanilang mga antas. Kahit na siya ay bumaba sa isang adyo ng 3, siya ay may kakayahang madaling magpadala ng sino mang manlalaban. Sige, Guardian, tama ka kahit na buhay pa si Zephyr, hindi tayo dapat masyadong mag-alala. Makipag-ugnayan sa huling Royal Squad, pamunuan sila. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na pinagbabaril sila ni Bestard. You'll have your chance for vengeance then. Sabi ng prinsipe, pagkatapos mabilis na bumalangkas ng kanyang plano. Ipaubaya mo sa akin, kamahalan, marami na rin akong pinagbuti sa lupang ito. Kahit gaano pa siya kalakas, patay na siya. Mahinahong sagot ng Guardian. Gayunpaman, sa loob, iba ang naramdaman niya. Sa kanilang unang labanan, masasabi niyang maraming sikreto ang itinago ni Zephyr Khan. Ito ay halos imposible para sa isang lakas ng antas ng 8 na makalaban ng napakaraming bihasang manlalaban. Kapag nahanap na niya si Zephyr, ipapausap niya ito. At sa sandaling magsalita siya, lalo siyang magiging makapangyarihan. With that mindset, umalis na ang Guardian. Hindi nagtagal upang mahanap niya ang huling pangkat. Bagaman ang pangkat na ito ang huling natitira, ito rin ang pinakamakapangyarihan. Bawat isa sa kanila ay may malaking lakas. Mayroong 6 sa kanila sa kabuuan, bawat isa ay may kasanayan at makapangyarihan sa kanilang sariling mga paraan. Ang kanilang pinuno ay isang adyo ng level 1, na may mga kasanayan na tumutugma sa prinsipe mismo. Kung hindi dahil sa pagiging royal underling niya, maaari siyang maging isang malakas na katunggali. Panginoon, kami na ang huling pangkat na natitira. Ano ang gagawin natin?
Matigas na tanong ng pinuno sa tagapag-alaga pagdating niya. Alam ng lalaking ito ang kanyang ugali. Kahit na siya ay malakas, kinilala niya ang katandaan ng tagapag-alaga, na nagpapahintulot sa nakatatanda sa paggawa ng desisyon. Good, you've aware. Anong pangalan mo? Tanong ng guardian. Isang pambihirang tanawin ang makakita ng isang kasing lakas ng prinsipe na hindi humahamon sa kanya. Ako si Lee, Cliff Lee. Sagot ng lalaki. Good on you, Cliff. I like you. Kapag natapos na ang tournament, sisiguraduhin kong tatanggap ng malaking reward ang clan mo. With me here, you're all much safe. As long as we get enough points to allow the prince to become an initiate, your futures are sealed. Sabi ng guardian. Magalang na tumanggo si Cliff. Simple lang ang kailangan nating gawin. Matatapos na ang tournament. Maraming puntos na ang nakuha ng prinsipe ngayon, garantisado ang kanyang enrollment. Ang kailangan lang nating gawin ay ipagpatuloy ito. Utos ng tagapag-alaga ng araw. Sir. Oo, sir. Sumaludo ang squad at sabay na sumagot. Biglang, isang palaso na may dalang mga dekoryenteng enerhiya ang tumagos sa hangin, na paparating. Ang bilis ng araw na ito ay napakabilis ng kidlat, imposibleng mag-react. At saka, abala ang lahat sa pagiging excited, hindi pa sila handa sa simula ng pag-ataking ito. Maging ang tagapag-alaga ng araw mismo ay hindi natukoy ito sa oras. Isang sigaw ang nagmula sa isang manlalaban, ang kanyang katawan ay puno ng isang bagong butas. Ang kanyang dugo ay pumulandet na parang geyser, na nagwiwisik sa hangin. Gayun din, ang lalaking katabi niya ay tinamaan ng palaso, bagamat dinala siya sa ibang lugar kasama nito. Kabanata 180. Isang palaso ang kumitil ng dalawang buhay. Bigla, ang arrow ay lumundag ng mas maraming enerhiya, at ito ay sumabog sa loob ng dalawang lalaki. Ang kanilang mga katawan ay sumabog sa isang pulang-pula na ambon. Hindi. Sigaw ng guardian, sa wakas ay natauhan na siya. Mabilis niyang itinawag ang kanyang lakas, itinaas ang kanyang espada. Ang kanyang sentido ay tumaas mula sa pananambang na ito. Biglang dumating ang isa pang 5 palaso, pumupunit sa hangin. Away. Sumigaw ang tagapag-alaga, ipinadala ang kanyang talom na enerhiya upang salubungin ang mga palaso. Sa pamamagitan ng singsing na tumatagos sa tainga, naramdaman na lamang ng tagapag-alaga ng araw na manhid ang kanyang katawan mula sa depensa. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay nabigo ang kanyang depensa. Ang mga arrow ay nanatili sa kurso, naghahanap ng paraan sa iba pang mga mandirigma upang patayin sila. Damn it! Sigaw ng guardian. Isa pang palaso ang dumaan, na ikinamatay ng isa pang miyembro. Nagpadala ito sa Sun Guardian sa isang frenzied mode. Ang huling Royal Squad ay nasira na sa harap ng kanyang mga mata. Nawala niya hindi lamang ang kanyang responsibilidad, ngunit ang kanyang kabalyerya. Siya ay ganap na galit. Zephyr Khan. Magpakita ka. Hiling ng guardian habang mahigpit ang hawak sa espada. Sa isang malakas na bugzo ng hangin, at mahinang ugong, nagpakita si Zephyr sa harap ng tagapag-alaga ng araw. Siya ay isang payat, masama, pamatay na makina. Ikaw. Buhay ka pa. Sabi ng guardian. Bagamat naghinala siya, wala nang duda tungkol dito ngayon. Magbabayad ka sa ginawa mo, matanda. Dumura si Zephyr, kahit na hindi siya nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban. Bagamat may sapat na lakas si Zephyr para patayin siya, hindi siya sigurado kung may tinatagong pakulo ang tagapag-alaga. Kailangan niyang mag-ingat. Hahaha. Ang galing. Ang ganda. Iniisip ko kung anong mga sikreto ang itinatago mo para sa sarili mo, boy. Kakaiba ang iyong energy signature, at ang galing mo ay mas mahusay kaysa sa maisip ng sinuman. Kung sasabihin mo sa akin ang iyong mga sikreto, hahayaan kitang mabuhay. Bagaman. Pilayan kita. Tumawa ang guardian habang nakatutok ang espada kay Zephyr. Pilayan mo ako. Naririnig mo ba ang sarili mo? Malamig na sagot ni Zephyr. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Sun Guardian. Good. I had hoped it would come to this. I'll make you talk, wait lang. Sabi niya.
Nang matapos siyang magsalita, isang sabog ng enerhiya ang nagmula sa kanya na yumanig sa lugar. Mamatay ka, Zephyr Khan. Sigaw ng Guardian, gumalaw muna. Nag-swipe siya at naglaslas gamit ang kanyang espada, nagpadala ng bladed energy. Talam ng Diablo. Ang tagapag-alaga ng araw ay pinakawalan ang kanyang pinakadakilang kasanayan sa espada. Nakikita ng isa ang bladed energy na gamulong patungo kay Zephyr na parang walang katapusang alon. Ito ay wala. Nakangiting sabi ni Zephyr. Dati, maaaring magkaroon ng problema si Zephyr sa pag-atake na ito. Bagamat, sa kanyang bagong natuklasang mga kapangyarihang elektrikal, at sa kanyang 3 kaliskis ng dragon, ang pag-atake ng tagapag-alaga ay wala. Ikapitong slash. Kumikislap si Draken na may bilis ng kidlat sa kamay ni Zephyr, na nagpaikot-ikot sa hangin. Nagsimulang lumitaw ang mga anino ng mga dragon sa paligid ng Zephyr na naglalabas ng mahusay na bladed energy. Isang malakas na boom ang dumating habang nagsasalpukan ang 2 sword skill, na nagbitak sa lupa. Kahit saan dumampi ang bladed energy, ito ay nawasak. Nagsagupaan din ang kanilang 2 espada, nagpapadala ng mga kislap na lumilipad kung saan-saan. Ibinigay ng 2 manlalaban ang lahat para makipaglaban sa isa't isa. Imposible. Sigaw ng tagapag-alaga ng araw. Nagsimula siyang matakot kay Zephyr. Si Zephyr ay isang lakas lamang ng level 9, ngunit madali niyang napagtatanggol laban sa mga pag-atake. Hindi. Mukhang si Zephyr ang nasa itaas. Hindi makapaniwala ang Guardian sa nangyayari. Si T ay dahil siya mismo ay isang agile ng level 3. Paano pa rin siya nahirapang makipaglaban sa isang maliit na lakas ng level 9? Hindi niya naibigay ang lahat noon dahil minamaliit niya si Zephyr. Gayunpaman, ngayon, binigay na niya ang lahat, ngunit mas malakas pa rin ang paninindigan ni Zephyr kaysa sa kanya.